Yan, mga ka-GPnatics. Kanina, ito yung inaabangan ng lahat. Dahil alam natin, may testigo daw na magtuturo mga kababayan sa link nitong si dating Speaker Martin Romualdez na siya po ay nagmamay-ari ng pagkamahal-mahal na property sa Forbes Park mga kababayan. Ang kaso, magtuturo sana kay SMR, kuwitis, chismis lang pala ang dala. Pag-usapan natin yan mga kababayan at ipanood muna natin ang mga pangyayari kanina doon sa Senate Blue Ribbon hinggil po sa bagay na to. Paano ba itinuturo mga kababayan? Paano ba inuugnay ang pangalan ni dating Speaker Martin Romualdez? Ingay ko ngayon ha. Hindi ito yung mga real names nila pero kindly administer the oath to the two new witnesses. Kindly stand up. Kindly raise your right hand. Do you solemnly swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Thank you. Please sit down. And ipaliwanag nyo lang bakit kayo naanditong dalawa. Kayo na yung magkwento. Sige. Hindi, tatalakayin lang natin mga kababayan kung anong kahalagahan nito. Nandiyan naman sa invitation. Thank you. Okay, so we are working for our boss, Rico Ocampo, who was the previous tenant of 30 Tamarind at Forbes Park. 30 Tamarind South Forbes. South Forbes, Yeah. sir. Kayo yung mga staff ni Mr. Rico Ocampo. Kami po, yes po, office staff po ni Yeah. Sir. Na siya yung tenant doon sa bahay na naibenta noong April 2023. Go ahead. That is Continue. correct, Your Honor. And then, during that time, January 29, we were CC'd sa email sa boss namin that we are being evicted January 31 at 3 p.m. Dapat nakalabas na kami ng place. Unfortunately, sa sobrang dami po ng gamit, we weren't able to comply with the deadline. Okay. So we have asked TJ Conti, who is the broker from Turnkey Properties. Nakipag-coordinate po kami to have an extension. And we were given until February 3, I think, to that was already 2024 po. And eventually you were evicted. And who informed you that you were being evicted? We were informed by our boss po. It was parang email po ng law firm. And then sinisi po kami ng boss namin for us to be aware that we have to leave the place by January 31, 2024 at 3 p.m. Okay. Yeah, Sige, I was able to talk kwento to pa. your boss, si Mr. Rico Ocampo. And he made mention na meron kayong nakaharap nung you were forcibly being pushed out of the residence. Nabanggit niya si Carla Discaya. Would you confirm that? That was February 1 po. Yeah. TJ Conti, he introduced us to the contractor, but he Okay. didn't mention the name. All right. Yeah. But how did you know that that contractor being referred to by TJ Conti is actually Mr. Discaya? Well, actually, sir, we already mentioned to our boss nung lumabas yung mukha po ni Mr. Discaya. Nasabi ko, kamukha Saan lumabas ang sa mukha? TV po, when the flood control project is being brought up. No? During the hearings. Yes, during the hearings. Okay, so sabi so- ko sa boss ko, sorry Yeah. about that. Sabi ko po sa boss ko, tsaka sa colleague ko, tingnan nyo nga, ma'am, tingnan mo pong maigi itong mukha na to. Hindi ba ito yung contractor na pinakilala sa atin ni TJ Conti? And then we both agreed na siya nga. And he was physically there. He was physically there. How long did you talk to Mr. Discaya? It's less than 5 minutes po, pero kasi natandaan namin siya because he was the one manning the people
Manning, nagko-command. Natulungan kami para mapabilis yung pag-move out namin. Kindly narrate the conversation that took place between you and Mr. Diskaya at that point in time. Okay. During February 1 po, it was just a short introduction by TJ Conti. He mentioned that he is the contractor. And then February 2, medyo nagtagal po kasi nakiusap na nga kami na we really cannot matanggal lahat ng mga gamit dahil sa sobrang dami. And he also mentioned to us, Ma'am Leticia, thank you sa pag-share ng blessings. meron din kaming deadline. And then we both asked, baka pwede po namin pakiusapan yung may-ari, yung bagong nakabili ng bahay. And then he also mentioned that si Romualdez ang nakabili. And then after po nun, That's according to Mr. Diskaya. that is according Okay. to the contractors. Now, nandito tayo ngayon sa pagdinig, ano? Kung makikita niyo personal, si Carla Diskaya, makikilala niyo? Yes, Your Honor. Pakituro niyo nga kung naandito siya sa loob ng session hall. Lapitan niyo na lang kung sino dyan sa among the resource persons. Hindi, lapitan mo na lang at hawakan mo na lang sa balikat, hindi magagalit yan. Hawakan mo sa tenga. Hawakan mo sa tenga. Excuse me, you'll be recognized later. No? Ah. Tuloy lang natin itong proceeding muna. Sige, miss. Pareho kayo na ina-identify nyo na siya mismo yung kaharap ninyo na sinasabing ang may-ari ng bahay, si Speaker Romualdez, at kailangang umalis na kayo? Kindly answer, use the microphone. Tama po, Your Tama po, sir. Okay. Mga kababayan, kumpirmado, kinumpirma niya na kinumpirma nung dalawang witness na si Carly yung nakausap nila. Approximately within 5 minutes, mga ka-GPnatics, at they confirm as well na siya yung nagsabi na itong si dating Speaker Martin Romualdez ang may-ari ng bahay nung sila po ay pinapaalis na. 'Di ba? Ngayon, ang katanungan, mga kababayan, bakit nasabi ko doon sa title natin, Quitis, chismis, mga kababayan. Unang-una, dininay nitong si Carly Diskaya na sinabi daw niya di umano. Pero sinasabi ng dalawang babae, mga kababayan, it was really him. Siya yung nakausap talaga namin. Natandaan namin nung lumabas pa nga siya nung nagkaroon na ng issue. Ngayon, mga kababayan, ang isa nakikita ko, bali, dalawa actually. Una, maaring itong si Carly Diskaya ay nagdi-disguise, mga kababayan, o sabihin natin, ginagamit niya yung pangalan ni dating Speaker Martin Romualdez. Okay? Yun ang una. Pangalawa, mga ka-GPnatics, hindi kasi natin pwedeng malink si Speaker Martin Romualdez. Unang-una, paano, ikaw ba ay taong, syempre unang-una, dapat document-based ka. Hindi pwedeng sinabi lang nito na siya ang may-ari pero ang dokumento, mga kababayan, ay hindi naman nakapangalan kay Speaker Martin Romualdez. Sinong paniniwalaan mo doon? Diba? Pangalawa, wala ka ring nakita dito na at least man lang deed of sale, wala. Walang naipresenta itong dalawang lady na to. Wala ding lease. Walang payment na ipinakita. Walang dokumento. As in, nothing at all, mga kababayan. 'Di ba? So, ang hinahanap ko kanina, talagang magpapakita or magsasabi man lang talaga isang solid evidence to identify the link, mga kababayan, ni Speaker Martin Romualdez dun sa bahay. Kung sinasabi ng dalawang ito na si Carly ang nakausap nila, si Carly ang nagsabi na ito ay kay Speaker Martin Romualdez, maaaring nagsisinungaling si Carly, mga kababayan, by using the name of Speaker Martin Romualdez as their, parang kasi pag sinabi yung pangalan ni Speaker Martin Romualdez, 'di ba? Nung time na 'yan, talagang kilala eh. So parang mga kababayan, itong mga 'to medyo mag-aalangan. 'Di ba? Ganun yung nakita ko eh. He utilized the name
of Speaker Martin Romualdez for something. For something. 'Di ba? Marami pa nga gumagamit ng mga pangalan ni Speaker Martin Romualdez, mga pangalan. Maraming mga kongresista, politiko, senador ang gumagamit sa pangalan ni Speaker Martin Romualdez. 'Di ba? Para sa kanilang sariling motive and interest. Oh. Etong paglabas ng dalawa na to, pinapatunayan lang nila na si Curly talaga yung kausap nila. Yun, maari dun mga kababayan, malaki yung porsyento na talagang nagsasabi sila ng totoo that it really was Curly Discaya yung nakausap nila. 'Di ba? Malaki talaga yung posibilidad. Dalawa sila nagpapatunay eh. Pangatlo pa yung may-ari, mga kababayan, nung dating property sa Forbes Park, na si Curly talaga yon. So, masasabi ko, as high as 90%, mga kababayan, tama to dalawang babaeng to. But with regards to the question, yung link nitong si Speaker Martin Romualdez, hindi na kayang patunayan yon. Kasi, bakit GP? Maaring itong Curly Discaya na to na nakita natin yung pagsisinungaling niya ngayon. Bakit po inuna natin, mga kababayan, yung pagsisinungaling niya, yung pinapakita or sinasabi nitong si Senadora Risa Ontiveros na nangako ito noon, ngayon naman dinadamay yung kanilang munisipyo daw at DPWH. 'Di ba? Samantalang sabi niya noon, hawak nila yung ledger nakatago doon sa kanilang bodega, na siya lang ang nakakaalam. Kaya nga sabi niya, pwede naman yung asawa mo ikaw nakakulong dito, yung asawa mo hindi pa nakakulong that time. Pwede naman siya kumuha, hindi niya po alam yun, ako lang ang nakakaalam. Sige, sumama ka na, kayong dalawa ang kumuha. Pero baka konti lang po yung makita ko o maipresenta namin kasi sa sobrang dami hindi namin mahagilap yung iba. 'Di ba? Ganun mismo ang pagkakasabi, sinungaling. Etong si Curly. So, ang punto ko, mga kababayan, malaki yung posibilidad, 'di ba? Yung probability na itong si Curly Discaya ay nanggagamit ng pangalan ng mga kilalang tao. Para makuha yung gusto. 'Di ba? Sana naman galing ang mga witness ko to, sabi ni Mayra Artuge. Galing daw sa Forbes Park. 'Di ba? Kahit sino ngayon ipaturo mo sino si Curly Discaya, kilala Lacson Style Barcobeta din. Baka kay Discaya yung bahay building para lang di madagdagan ang ako naniniwala, mga ka-GP Natics, na yung bahay na yon ay kay Curly Discaya. Sabi niya hindi daw niya kayang bilhin yung property na yon. Pasig lang daw ang kaya niya kasi mura. Kalokohan yun, bilyones ang pera mo. 'Di ba? Bilyones ang pera mo, imposibleng hindi ka makabili ng ganung property. Maaring, mga kababayan, ay ginamit lang din niya yung pangalan as front. 'Di ba? As front. Baliktad kasi yung balita nung nakaraan, sabi ni Panfilo Lacson, ginamit daw ni Speaker Martin Romualdez na front etong si Curly Discaya. Parang nakikita ko ngayon is opposite. Parang ginagamit ni Curly Discaya ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez noon as his front. 'Di ba? Para sabihin, mga kababayan, hindi akin yan kay Speaker Martin yan. Kaya, labas na kayo. Parang ganun eh. Hindi po ba, mga kababayan? Tama, Ma'am Leticia. Kung totoong owner si Martin, siyang pagmamayari, ipakita nila original document. Kaso walang dokumentong inilabas yung dalawang babae. Ako hindi ko masisisi kasi, mga kababayan, ang tanong lang dun sa dalawang babae, it is really him, yung nakausap nyo? At please, pwedeng pakumpirma na siya yung nagsabi na ang bahay na yan ay kay Speaker Martin Romualdez.
And then, mga kababayan, in-identify nila, o tinuro nila, sinabi nila na totoo, siya yun, nakausap namin within approximately 5 minutes. So, maliwanag yung sinasabi dito. Kung paniniwalaan ko yung dalawang babae, si Curly nagsisinungaling. Mga kababayan, hindi ko kilala yung dalawang babae, pero ang nature ni Curly ay sinungaling. Yung mag-asawang Diskaya na yan ay sinungaling. So technically, if I'm going to choose between Curly Diskaya and these two witnesses, mga kababayan, doon na ako sa dalawang witnesses na nagsasabi talaga ng katotohanan ito, that it was really him who said, mga kababayan, the owner of that property is none other than Martin Romualdez, na siya po ay nagsisinungaling lang that time. Di ba? Oh. Sabi ni Ramonita Corbeta, pag nagsalita sila, puro ikaw na lang lahat nagsalita, hindi namin maintindihan. What? Gusto nyo ba sila na lang po magsalita? Paano ko po may papaliwanag yun? Oh. At saka mga ka-GP Natics, tama po ito Yung sinasabi dito, hindi naman tanga si Martin para magtiwala sa ibang tao. Ang point po ang sinasabi po siguro ni Joy Canonizado dito is that bakit meron namang ibang tao si Martin Romualdez? As in tao niya talaga. Bakit si Diskaya pa? Si Curly ang uutusan niya. 'Di ba? So ngayon maliwanag na sa akin, ang dating talaga mga kababayan, it was not a Martin Romualdez who used Curly Diskaya as a front. It is really a contrary, mga kababayan, contrary dun sa sinabi ni Panfilo Lacson. It appears to me that Curly Diskaya is the one who using the name of Speaker Martin Romualdez for his own benefit. 'Di ba? Ganun ba? Sige po. Ipi-play ko, wag po kayo magalit. Ma'am Ramonita Corbeta. Okay, wag po kayo magalit. Sorry naman. Ipi-play ko po, wag kayong mag-alala. Oh. Maski ngayon, sa susunod na panahon, sa ibang pagkakataon, ganyan pa rin ang inyong magiging statement. Correct, Your Honor. Ngayon, Curly, it's your turn. Your Honor, okay lang po ba tanggalin nila yung face mask nila? Kasi sa totoo lang po, talagang hindi ko sila naaalala kahit sa panaginip ko na naginip ako ng bangungot. Identify them, it's for them to identify you. No? Your Honor, wala po kasi ang maalalang transaction at saka that's your nakapas. option to deny. What we're establishing here is the fact that there are two witnesses present here under oath na sinasabing nagpunta ka doon at nine-name drop mo, totoo man o hindi, si Speaker Romualdez Totoo. na siya nagmamay-ari, bagong Tama. may-ari nung number 30 Tamarin Street sa South Forbes. Yun lang naman It's not for you to be able to, hindi naman ikaw ang witness against them I don't know if I'm correct. Secretary Bida, kindly help me out, or Dong, PG Dong. Tama ba yon? Wala siyang karapatan na i-identify yung nagturo sa kanya? Opo. Ang right to confrontation ho kasi, kung yun ho ang iniisip ni Mr. Diskaya, will come at the appropriate time. But for purposes of identification, ang kakailanganin lang po ay yung taong mag-identify dun sa taong kikilalanin. Thank you, PG Dong. Sige, say your piece. Your Honor, gusto ko po sanang ma-identify po muna yung dalawang nagtuturo sa akin kasi kahit ni minsan po, hindi pa po ako nakakapasok sa South Forbes Park. Hindi ko po alam kung anong mga uri ng mga bahay meron doon. So, malabong-malabo po talaga at wala po akong inuutusan na kahit sinong broker kasi takot po akong bumili sa mga lugar na yun. Ang kaya ko lang bilhin po ng mga lupa sa lugar lang po ng mga Pasig na hindi ganun kamahal ang presyo ng lupa. Sinungaling. Milyones ang pera, hindi kayang bumili ng ganong kalaking presyo ng lupa.
Oh. Hindi ko naman sinasabing bumili ka eh. Hindi naman yan sinasabi, ikaw ang bumili. Anyway, that's it, ano? Well, kung mga kababayan siyang nandoon at siya nagsabi kay Speaker Martin yun, so possibly, di ba, possible na kanya talaga yun. Oh. Posibleng kanya talaga yun. Ang sabi, Mr. Chairman, contractor daw. Ikaw daw ang contractor. Sabi. Hindi sinabing ikaw ang bibili. Your Honor, hindi pa po kami nakakapasok sa South Forbes Park. Settled na yan. At isang beses. Opo. They pointed to you, they identified you, and you are denying. Period. Mr. Chair, follow-up Yes, question. Senator Risa. Salamat, Mr. Chair. Miss, yung mas malayo sa akin, may nabanggit kayong law firm na kasama nung pagpapaalis sa inyo at pagpasok ng bagong may-ari. Aling law firm po iyon, for the record? Let me just check po my email, Your Honor. Tapos pakisabi na lang sa aming committee through the chair para lang mabuo namin yung sinasabi For that niyong matter, kwento. kung Yes, alam Mr. nyo Chair. rin, ang sinasabing si Speaker, pero si Speaker ba ang nasa deed of absolute sale? Kung hindi, sino? Kung alam ninyo. It's Golden Peasant po. Golden Peasant Holding Corporation, di ba? That is. Na ang major stockholder, isa nangangalang Paras. Hindi ko lang po sigurado. Yes. But for the law firm, it's Ocampo Manalo Valdez Lim. Okay, mga kababayan, just to give you a heads up regarding this matter, yung law firm na sinasabi dito, bigyan ko na kayo talaga ng idea hinggil sa bagay na yan, ha? Para hindi tayo magkandalito-lito sa bagay na yan, mga kababayan, ito ay nakuha ko lang din, yung report na to, no? Kung sino-sino ba yung... Kayo nang bahalang umusga dito, ha? Bahala kayo dito. Pero... dito ay kasosyo, mga kababayan, si Speaker Martin Romualdez. Pero again, kayo ay meron namang mga utak, nag-iisip naman kayo ng tama, alam nyo talaga kung ano yung tama o mali. Mga kababayan, kung ang pangalan ba ni Speaker Martin Romualdez dito, mga ka-GP Natics, ay talagang involved, okay? Sabi dito, ang Golden Peasant, mga kababayan, Holding Corporation acquired the house and lot at 30 Tamarind Road. Okay? Yun yung sinasabi ng dalawang chicks. Forbes Park for 1.66 billion, mga kababayan, 1.665 billion. The company declared in its audited financial statement for 2023 filed with the Securities and Exchange Commission or SEC measures 3,196 square meters. Mga kababayan, Golden Peasant President and 99.9% shareholder is lawyer Jose Raulito Paras. Remember ha? 99.9% shareholder is lawyer Jose Raulito Paras. According to the October 2025 General Information Sheet, the company filed with the SEC, Paras, a senior partner at the law firm Padernal and Paras, is Romualdez Epsilon Sigma P, mga kababayan. Kumbaga, Romualdez Fraternity Brother in Epsilon. Oh, sabi nung iba, ayan nandiyan yung pangalan ni Romualdez. Teka lang, mga kababayan, di ba ang fraternity naman, napakadami niyan. Sabihin na natin, ang fraternity ni Romualdez ay Epsilon Sigma P. Pero, yan ba ay nagsasabi, mga kababayan, na itong si Speaker Martin Romualdez, siya po ang nandoon sa absolute deed of sale? Sabi nga ni Lacson, if not, mga kababayan, mahirap patunayan yan. Ang nakasulat doon ay 99.9%, mga kababayan, ito ay kay Jose Raulito Paras. So, nasan yung Speaker Martin Romualdez doon? GP, ayun nga
brother niya sa Epsilon Sigma Pi. Diyos ko, mga kababayan, pinilit. Pinilit, ano to, sa pilitan, na ikakabit yung pangalan ni Speaker Martin Romualdez. Ito rin si Lacson eh. No? Pero kung ikaw, Lacson, talagang binerify mo to, palagay ko binerify mo naman. Kaya lang, gusto mo lang ata maging mainit yung pagdinig ngayon sa Senate Blue Ribbon. O, sabi dito, mga kababayan, tuloy natin. Paras also serve as an officer in at least 2 Romualdez-owned companies. Naging officer daw si Paras, mga kababayan, ng 2 beses sa owned companies, Media, Servicio Production Corporation, and Benguet Corporation. Nitong si dating Speaker Romualdez. So ngayon, ano pa rin ang connection, mga kababayan, kung nagtrabaho sa kanya? 'Di ba? ano pa rin ang connection? Meron bang connection? Porket nagtrabaho si Paras sa kanya, ibig sabihin nagtrabaho si Paras sa kanya, mga kababayan, may pera yung tao. O, brotherhood niya sa Epsilon Sigma Pi. O, anong kinalaman ni Speaker Martin Romualdez doon? O, 'di ba? Mahirap yan i-connecta kahit anong gawin ninyo. Not unless, mga kababayan, doon sa absolute deed of sale, pangalan ni Speaker Martin. O kaya naman sa company niya, 'di ba? O, yung payment, kailangan makita mo sino yung pumirma nun. O, kanino ba napunta? Yung dokumento, kailangan lahat yan eh. Hindi pwedeng, mga kababayan, dahil chinismis, ginamit ni Curly Discaya, yung pangalan ni Speaker, oy, hindi akin yan ha, kay Speaker Martin yan. O, pinapaalis na kayo dyan. Lumalabas lang, mga kababayan, na kwitis, chismis talaga, yung bagay na yon. Maaring hindi chismis, on the other hand, maaring totoo talaga na nakita nila si Curly at kinausap nila at sinabi nga nito. So, ang may lie talaga dyan, mga kababayan, ang nagsisinungaling, maliwanag, ay si Curly. 'Di ba? Si Curly. Oh. Hi, Tita Ning. Hindi ito si Yaya Ning ha, si Tita Ning. Floating na rin si Lacson. Anong nangyari? Pati kay Lore nakipag heart to heart talk ka na ba? Kaya floating ka na. Carmen Lias, kailangan ko may deed of sale at nasa pangalan ni Martin Romualdez. Maaring sa company dapat ni Martin Romualdez, maari, ganun, 'di ba? Mga kababayan. Pero kung company yan, marami ding shareholder sa company, maaring lahat sila. Pero dapat para direct dapat nakapangalan kay Speaker Martin Romualdez para ma-implicate mo yung pangalan. Wala eh. Wala talagang nakikita na nagli-link. 'Di ba? Sunog silang lahat. Tama ka doon, Ems. Isa lang maliwanag dyan, Ems. Nakikita natin, itong si Curly, mukhang nag-hocus-pocus, gumagamit ng pangalan ng mga sikat na personalidad para sa kanyang sariling interest. 'Di ba? Yun ang nakikita ko dito. Nakita naman natin kung paano siya magsinungaling eh. Nakita naman natin kung paano niya paikot-ikutin mismo ang Senado. 'Di ba? Pero si Barcoleta, paniwalang-paniwala pa rin sa kanya. Okay. Ito naman, mga kababayan.